Yan, magandang araw sa inyong muli mga ka-boy B, mga kabibis, mga katropa sa Airsoft. So, meron na naman tayong bagong unit na iba-vlog ngayon. So, makikita nyo as usual, nandito pa rin tayo sa Boy B Imus branch, no? So, habang naka-stay ako dito, may mga nakita akong mga unit na magandang i-vlog dahil medyo nandito sila at doon sa kabilang branch wala, dito meron. So eto yung isa sa nakita kong panalo to sa ganda. So bago naman yan mga ka-boy B, baka naman po pwedeng pakipindot po yung like, share and subscribe para po updated ka sa mga bagong videos na ilalabas natin dito mga ka-boy B. So bago ang lahat ng yan, intro muna tayo. So, yan mga ka-boy, nakita nyo naman, may intro na tayo, medyo sumusosyal na tayo, no? So, medyo may mga tropa na rin na nagpapa-shoutout dito sa ating mumumunting vlog. Kahit na wala pa pong 100 ng ating subscribers, medyo madami na yung views. Ang problema natin subscribers. So, baka naman may mga kilala kayo dyan at makahingi man lang ng konting tulong sa inyo, mga katropa, mga kabibis, para naman tumaas-taas yung ating mga subscribers, kung baga, para naman matulungan nyo kung maka-reach ng 1,000 subscribers. At malay natin mga ka-boy B, pagka tayo po medyo napanood na ng madami, magkakaroon na tayo ng pring mga sombrero na katulad ng inyo, na syempre galing sa inyong abang lingkod Parang may naamoy ako hindi maganda. Malamang mamimigay na tayo niyan pagdating ng panahon Bola lang yan. na makarami na tayo ng subscribers. So mga kabibis, wag na nating patagalin to, no? Ano pang hinihintay natin? Dito sa bago nating video, meron tayong nakitang bagong pistol na nandito, nandun sa taas. Nakita natin, mga kabibis, meron po tayong isang pistol na tapos medyo angat ng konti yung brand dun sa iba na normally nating na iaalok na kamukha nung WE, yung mga ordinaryong brand na SRC. Although yung SRC medyo maganda-ganda na. So, shoutout ulit dun sa mga tropang nagpapa-shoutout. Pag-aaralan natin ay screen capture ko. Sa susunod mga ka-BBC, ilalagay na natin dyan yung mga nagpapa-shoutout sa inyong madaming ganyan-ganyan para naman mailagay po natin yung ma-mention natin yung mga tropa na gustong magpa-shoutout. So, wag na nating patagalin yan mga kabibis. Eto na po yung ating pistol na i-reveal ngayong araw na to. So, nandito sa tabi ko mga kabibis. So, kukuhanin ko na siya. So, eto mga kabibis. Ito yung bagong pistol na dumating dito sa amin, ano? Ang brand po nito is KJ Works KP16. So, KJ Works po siya ang brand. Although Taiwan, pero magandang brand na po ito, no? Tapos KP16 yung model niya. So, ito po rin yung gumawa nung CC Shadow 2, no, KJ Works. So, kung makikita nyo, tingnan nyo naman kung gaano kapogi yan, mga kabibis. So, as usual, ang i-vlog po natin ngayon, kung ano po yung meron dito sa baril na to. Although, parang ngayon ko lang nakita tong KJ Works na KP16, medyo matagal na tong nilabas. Ang nakita ko unang magandang mga features nito, mga kabibis, itong compensator niya, no? Meron na siyang compensator. Nakita nyo, extended na siya. So yan mga kabibis. So extended na siya, no? Kasama siya sa umaatras, hindi siya naiiwan. So parang hindi siya compensator, kasi ang compensator, ang alam ko mga kabibis, naiiwan yan. So mapapansin nyo, maganda siya. Maganda rin yung tunog nung kanyang yung cocking sound, no? So panalo. Ganun din po yung switch niya, ambidextrous, left and right. So meron po tayo rito sa kabila. So dalawa po yung switch natin. Tingnan nyo naman yung grip nito mga kabibis.
tingnan nyo naman, panalo yung grip niya. Ganda rin po nung kanyang trigger, at iba rin po yung dating sight niya. Although hindi pa po siya naka fiber optic na sight, panalo pa rin naman po. Tingnan nyo naman po yung optic, tingnan nyo rin yung slide. Tingnan nyo yung slide, yung hammer, lightweight, panalo po ito. Ito po siya sa kabilang side, mga ka-BBs, mga katropa. Tingnan nyo naman kung gaano ka-pogi. So, ang magazine po nito is low capacity, no? Parang 1911, single rack lang po siya, isang hilera lang ng BBs, hindi alternate. So, hindi siya high cap. Pero, pagka nilagay niya naman to, panalo to mga ka-BBs. Hindi po natin siya pwedeng FPS test kasi kawawa naman po syempre yung magpo-purchase nitong unit na to. Baka mamaya by the time na gusto nang bilhin, malamog na. Kati-test natin ng mga unit, no? So, syempre, out of the box po nasa 350 to 360 FPS. Yung kulay niya mga kabibis hindi maintindihan kung tan o brown na nag-gray na ewan. Hindi ko din naman masabing kaki kasi light ang kaki. Ito po hindi siya kaki, no? So, kayo na po ang bahalang magusga kung anong kulay ang pwede nating itawag sa kanya. Kung may nakakaalam ng ganitong kulay mga kabibis, pa-comment na lang para po updated ako. Updated ako doon sa mga kulay na tawag nito ay nilalabas nitong KJ Works. So kung makikita nyo dito, nandito po nakasulat yung KP16 na model, tapos made in Taiwan po siya, hindi po siya China. At ang maganda po sa loob, kung masisilip nyo siya, tingnan nyo naman, etong ganitong klaseng tawag po dito loading nozzle. Ito po yung naglalabas ng hangin, at the same time siya rin po yung nagtutulak ng BB sa ilalim para po pumasok doon sa hot chamber niya yung bala. So etong loading na nozzle na ito is anti-freeze po ito, no? So stock po yan mga kabibis, out of the box. Iyan na po yung loading nozzle na nakalagay dito sa KP16, which is maganda. Kahit sunod-sunodin natin ang putok, hindi po siya nag-freeze, tapos hindi lumalamig yung plastic niya. So hindi po threat na magtapon ng gas or madaling mabiyak dahil plastic lang po. Alam niyo naman pagka malamig ang green gas tapos plastic, as usual parang goma yan, rumurupok. Pero dito sa KP16 na KJ Works, anti-freeze na po iyang ating loading nozzle. So quick recap mga kabibis, ito po lightweight din. Palagay ko mga kalahating kilo lang yung timbang niya, no? Tapos napaka-balanse po yung piston. At kung makikita nyo, panalo po ang itsura. So bibigay ko na rin po sa inyo ngayon yung itsura para kayo na po ang humusga, at bibigyan natin ng magandang video tong unit na to, at makilatis nyo ng gusto mga kabibis. Ito na po, huwag nyo nang patagalin.